Sa pagkakataong ito, makakausap natin si Attorney Dino De Leon, Public Interest Lawyer at Trustee of Human Rights and People Empowerment. At syempre, isa sa mga bigating host ng With Due Respect. Magandang hapon po or magandang gabi, Attorney Dino. Alam ko, nasa New York po ba kayo? Tama po ba? Ngayon, nasa Hawaii, Jack. No? Wow, Magandang nasa hapon Hawaii. sa inyo, Jack, tsaka Ninya, tsaka sa lahat ng ating mga manonood at mga tagapakinig. Sana all, Hawaii. Anong oras po ba dyan ngayon, Oo. Attorney? Ngayon, 11:30 p.m. ng gabi. Uy, Ay, nako, pasensya na. pwede Mamaya patutulogin na po namin kayo. Nako, Attorney Dino, umalis kasi kayo. Pag kailan umalis kayo, ang daming nagaganap dito sa bansa. Kayo naman, tsumitsyempo kayo eh. Anyway, Attorney Dino, ano ang reaction nyo muna dito sa lumabas na sinasabing bagman daw ni VP Sara? Nagulat ho ba kayo? Paano natin kaya tatanggapin itong mga isinisiwalat niya ngayon? Well, alam mo, Jack, tsaka Ninya, kahit na wala ako dyan sa Pilipinas, kung maaalala ninyo, kanina lamang ay nag-file din kami ng planter case dito kay Sara Duterte. No? Hindi bago itong mga testimonya ni Madriaga sa aming palagay when it comes to the honesty of the and integrity of the Vice President. No? Kitang-kita naman noon pa na napakaraming sangkot na ito si Vice President Sara Duterte sa napakaraming anomalya. No? Nakita na natin sa confidential funds kung paano ginawang chichire yung pera ng bayan. Nakita na rin natin kung paano supposedly nilaro yung procurement sa DepEd. Laptops na nga lang ng mga bata, tsaka ng mga guro, tsaka ng mga kawani, nilaro pa raw yan. No? Nakita na rin natin yung pagwawala niya, na tinakot niya at sinabing nagkontrata na siya sa papatay sa presidente, sa vice president, sa speaker of the house, sa first lady. Nakita rin natin yung supposedly akusasyon na kasama siya, no, doon sa mga Davao Death Squad. Ayon na rin yan sa testimonya ni Edgar Matubato at Arthur Las Cañas sa ICC. So mga ito ay consistent naman. Consistent itong testimonya ni Ramil Madriaga. Pero ang nakakabahala dito, Check tsaka Ninya, is gaano na ba tayo kalalim na infiltrate ng Pogo money? Meron ng mayor dati, meron ng mga iba't ibang mga opisyales, hanggang sa taas-taas ba ng Office of the Vice President kasama ito. Actually, Office of the President kasi nasimula naman ito mga Pogo na ito nung panahon ni Rodrigo Duterte. So how much have we been infiltrated by Chinese money? How much have we been infiltrated by Pogo money? No? Ilan na ba ang mga nagbenta sa bansang ito, no, sa mga Pogo at saka sa bansang China? Yan yung mga nakakabahala na kailangan natin, nakikita natin ngayon sa mga revelasyon, and hopefully our institutions will be strong enough to get to the bottom of things, to defend the Republic of the Philippines, and to make sure na yung mga traidor na ito na binibenta tayo sa Pogo, they will be made to account for all their actions. No? So yun yung nakakabahala dito sa bagong naratibo na ito. Pero in terms of integrity, in terms of honesty, no, hindi na to bago kay Sara Duterte. Kasama na yan dyan sa talagang track record niya ng impunity, ng supposedly dishonesty at malversation of public funds, tsaka yung kleptocracy, no, ng national coffers natin. Nakita natin yan sa confidential fund, nakita natin yan nung intelligence fund siya, nung mayor pa lamang siya, at napakamarami pang ibang akusasyon. No? Lumalabasin ngayon yung COA audit, no, na ang daming red flags dito sa Office of the Vice President na hindi niya maliquidate. So consistent itong mga naratibo na ito. At saka yung kay Ramil Madriaga, hindi nila pwede basta-bastang i-dismiss yan, no? Kasi nasa National Security Council yan simula nung 2001 to 2015. 1993 pa lang nasa intelligence na yan ng ISAF, no? All the way up to the PSG. Anong ibig sabihin yan, no? Ako ay nag-aral ng National Security Law, as you may know, in my Masters of Law, no? Bago sila makakuha ng ganyang security clearance, binivet itong mga individuals na ito numerous times, no? So ibig sabihin, para makapunta siya dun sa ISAF, sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, doon sa all the way up to the PSG, at isa pa nga siya sa nagtatag ng VPSG, yung security mismo ni Sara Duterte sa Armed Forces of the Philippines nung bagong talaga pa lang siya na Vice President. Ibig sabihin, mataas ang security clearance na ito. Hindi lang ito basta-bastang tao. So, at the very least, even the supporters of Sara Duterte cannot deny, no, na his testimony must be tested in court. Hindi ko naman sinasabi paniwalaan na natin hook, line, and sinker. Ang sinasabi natin, pakinggan natin itong ebidensya na ito at kailangan ma-offer ito sa ating mga prosecuting agencies at wag natin kaagad sabihin na sinungaling, no? Sinasabi nila yan kay Gutesa in the past. Hindi ko yan sasabihin kay Gutesa. Ang sinasabi ko
Gutierrez noon, bago natin siya paniwalaan, he has to swear it under oath properly. Dito sa testimonya nito, wala namang question na it is notarized properly. And hence, para sa akin, ay kailangan ma-test na ang credibility nitong si Madriaga at kailangan natin itong pakinggan because these are very serious accusations and allegations that we have to take into account for our republic to be stronger and to make sure na hindi penetrated yung highest offices natin ng mga traidor, ng mga binibenta na tayo sa Pogo at sa bansang China. Kasama pa dyan yung mga kesyo pera rin daw ng mga drug lords. Oo. Yung bukod sa Pogo nga po, no, yung nagpondo umano sa kampanya ni VP Sara. So kanina naman po ay nagsampa na ng plunder complaint ang ilang miyembro ng civil society. Ito po yung kasama ba kayo? O at pati simbahan? Well, kami ang isa sa mga nag-review niyan, no, ang Advocates of Public Interest Law, ang official na na ako ay pangulo, ako ay presidente ng Advocates of Public Interest Law. So kami mismo ang nagre-represent dito sa mga complainants rito. Kasama diyan sila Father Flavi, no, na Ramon Magsaysay Peace Prize awardee. Isa sa mga complainants si Father Robert Reyes, si Dr. Guy Claudio, si Miss Ging Deles, na dating cabinet secretary, mga student leaders, no, si Professor Shelo Magno. So ang mga integrity ng mga taong ito when they peruse through the documents are very clear na naniniwala sila dito sa mga akusasyon, no. And dapat naman mapanagot na itong si VP Sara doon sa ginawa niyang paglustay ng confidential funds, 125 million in 11 days, tapos supposedly 1.6 million a day for safe houses. No, saan niya ba tinago itong mga tao na ito, tapos yung liquidation ginawa pang mga pangalan ng mga chichirya, no? So isa yan sa mga issues talaga na nilalagay namin doon sa plunder case, no? At ang nakakalungkot dito ang daming nadamay na mga kawani niya at mga nagtatrabaho under the Office of the Vice President na mukha namang pinayagan nilang magamit sila nitong paglustay ng pera ng bayan na ito. And Attorney Dino, di ba sabi nyo, isa kayo sa nag-file po, di ba? Doon sa plunder case. Kung sakali, pwede ba magamit yung affidavit na ito ninyo? May kailangang prosesong pagdaanan pa? Ang mangyayari kasi nito, di ba, yung complaint namin is complaint affidavit yan. Ang main naman na mga ebidensya dyan ay yung mga sworn statements na nakuha sa House of Representatives, no, doon sa PADCO, TRICOM, doon sa mga investigasyon na nangyari sa House of Representatives, no. Ang kapal niyan, alam mo bang ang isang file, no, composed of more than I think 15,000 pages. Isa at nagreproduce kami na 20 niyan, no. So napakakapal, no, kasi siguro mas mataas kaysa sa mga bewang ninyo ang isang complaint, no, with all the annexes. At yung naka-attach, pero nung ginawa yung complaint na yon, wala pa itong testimonya ni Ramil Madriaga, no? Pero ultimately naman, lahat ito ay fidel sa ombudsman. Yung ombudsman, ang bilang tanod tayo ng people, will consider all evidence and it has the duty and the mandate to file the plunder case before the Sandigan Bayan, no? So lahat ng mga ebidensya na aming sinumite, yung mga complaints affidavits, lahat yan iti-take into consideration ng ombudsman at palalapakasan pa nila lalo yung kaso. At least in theory, yun yung trabaho supposed ng ombudsman para sila mismo ang mag-collate ng lahat ng mga ebidensya when they prosecute this before the Sandigan Bayan. So hopefully they see na malakas naman ang kaso, may prima facie evidence naman tayo diyan, no, and para sa akin palagay nung I perused through all the documents, para sa aking palagay napakalakas ng mga ebidensya, may reasonable certainty of conviction. So sana may isampa na sa Sandigan Bayan para ma-issuehan ng warrant of arrest, including yan sila VP Sara. Sa aming palagay si VP Sara does not enjoy the immunity of suit unlike the president, no, dahil hindi pa naman siya yung presidente. And as such, dapat harapin niya itong mga serious akusasyon, lalong-lalo na ginawa niya naman ito while she's vice president. So just to be clear, sa mga kababayan po natin na nakikinig at nanonood ngayon, iba itong plunder case dito sa impeachment trial. Pero pareho po ba yung mga issue na binabato po natin kay VP Sara dito po sa dalawang kaso na ito? Yung impeachment complaint at saka ito pong plunder case. Sakop. Merong mga common allegations, but meron ding mga new pieces of evidence na lumulutang dyan, no? Yung mga testimonya na hindi necessarily inallege doon sa impeachment complaint na ina-allege namin dito sa
dito sa criminal complaint, no? So Opo. itong plunder na ito, hopefully the ombudsman will give it due course, at sana pagka na-evaluate nila yan, nakikita niyo sa screen, di ba? Ganyan kakapal yan, halos sa bewang ninyo. Bawat isa, and 20 plus yan, no? 20 plus yan ang prepare namin yan, no? So ang daming ebidensya, lahat ito sworn statements, no? Lahat ito yung mga mismong disbursement vouchers, for example, na at saka yung mga liquidation vouchers na talagang halatang peke, no, o pineke or dubious at the very least. Lahat yung mga piece of ebidensya na yan kasama, no. So may mga common allegations, just to answer Nina's Yes. question, but meron ring new pieces of evidence na namin in-include dito sa complaint. Nga. So while kung siya ay may plunder case po, ano, pwede ba siyang tumakbo sa 2028 habang may trial? Kasi po, kung maaalala natin si dating Pangulong Estrada, his trial took 6 years. Tama po? It took 6 years. And then after 2 months, less than 2 months after his conviction, na-pardon po siya ng presidente. So alam niyo po, 6 years, tapos 2028. yung trial, Oo. at tapos na pardon. I mean, yung mga ganitong possibility. Makatakbo po ba siya? Well, alam mo, whether ang politika, pero what is certain under the law, no, regardless of who you are, if wala pa yung conviction, final conviction, you are still presumed to be innocent. And that applies to Sara Duterte, no? Kaya ako lagi sinasabi, kahit na kitang-kita natin yung mga kabalastugan nitong mga opisyal na ito, let's always remain faithful to our Constitution, di ba? And according to the Constitution, everyone's presumed innocent, and therefore, a mere case should not stop a person from running. Maalala natin, di ba? May political persecution na nangyari kay Senator Laila de Lima before, pinayagan pa rin siya tumakbo. Why? Because she's innocent. And even VP Sara, pending this case, is still presumed to be innocent. No, we have to strengthen our institutions and make sure na dumaan sa tamang proseso. So kung kung tanong ninyo, makakatakbo ba siya? A mere case will not prevent her from running. No, pero she might be in jail kung ang inisyuhan siya ng warrant of arrest at ito ay non-bailable, so magta-trial muna for the bail proceedings. No, so she might have to do, let's say for example, kung tatakbo man siya, she might have to do a Sunny Trillanes and a Laila de Lima and run their campaign from prison. So, pero yun nga po, alam niyo naman ng mga Pilipino, maawain. Kung kinulong si VP Sara, baka, alam niyo na po, maraming maaawa. Well, maraming maawa, pero hindi ibig sabihin na maawa ay nagtatranslate yan sa vote. Naniniwala tayo ngayon, iba na rin naman yung nature ng mga Pilipino, hindi lang basta awa yan. Tandaan natin ha, 63% of the voters will be Gen Zs and millennials. Information are in their fingertips, no? At least in the 2028 elections. Makikita naman nila, ito mga akusasyon na ito kay VP Sara, hindi ito gawa-gawa. Unlike yung kay Laila de Lima na puro mga ex-drug lords supposedly, and mga talaga mga convicted criminals ang mga witnesses dito kay Sara Duterte. Hindi ito mga witnesses. Ang mga witnesses dito, di ba, dating ang ISAF intelligence person dito sa person ni Ramil Madriaga, ito ay mga disbursement vouchers mismo. Pumasok mismo ang funds, nirelease mismo ang funds sa OVP, hindi niya ma-liquidate ng maayos. Ang base of liquidation niya around 1.6 million per day para sa safe houses, no? Ito mga ganitong questionable, hindi ito inventong ebidensya na laway lang ang puhunan. It is supported by documentary evidence. It is supported by corroboratory testimonies. It is supported by people who actually delivered the money. So as opposed to any other accusations, no, napakalakas ng akusasyon kay Sara Duterte, at makikita yan ng mga voters. No? Hindi lang ito basta away. It's a question of totoo ba ang mga aligasyon based on our own evaluation. At kung makikita natin na malakas ang ebidensya, then wag na tayo magpaloko. Wag na tayo magbutas. Hindi ako naniniwala magpapaloko pa mga kabataan. Attorney Sana nga po, nako, magdilang anghel po kayo. Kaya nga. Opo, we have hope and faith sa Tama mga ka dyan. kabataan ngayon. Attorney Dino, ito na lang huling tanong mo. Babalikan ko lang yung sinabi mo kanina about yung kasi doon sa statement, di ba, ni Madriaga, siya ay pinondohan daw ng POGO to. Yung campaign ni VP Sara. Kung matatanda na, iko-connecta natin doon sa interview natin dati kay Sec Alunan, sinabi nga niya na may mga kandidato, pumapasok na sa politika itong China talaga at pupondo na sila ng kanilang mga kandidato. Ito kaya yung sinasabi niya? Ito kaya, posible kaya na ito yung binabanggit niya? Kumbaga dinadaan sa POGO yung funding ng kandidato na gusto nila.
Ako, I was very involved in the 2016 elections. Lahat ng mga taga-print ng t-shirts, lahat ng mga taga-print ng mga baller IDs, alam ko nakuha na yun ng mga pinaka number 1 at number 2 na kandidato noon. Yung mga Dilawan, sila Mar Rojas, di ba? At saka sila Grace Poe, no? Pero nung dumating, nag-declare si Rodrigo Duterte na late ng December, kung maalala natin, pagdating ng January, siya yung may mga pinakamagandang campaign materials, all imported from China. Yung mga baller IDs niya, gaganda. Maalala niyo yung mga t-shirts niya, no? Alam mo, as I said, one of the things that we've studied when I studied my Master's in National Security Law is yung tinatawag nating China strategy when it comes to the West Philippine Sea. Ang tawag dyan ay yung tinatawag nating elite capture. Ang doktrina ng China is they will win the West Philippine Sea without firing a single shot, no? Ang gagawin lamang nila is ika-capture nila yung mga political elite at iko-control nila kasi mas mura yon kaysa makipaggera sila, no? Alam naman natin na may mutual defense treaty tayo sa United States. Anong bottom line ito? Ang bottom line natin ito is kitang-kita na yung elite capture ng China, yun ang ginagawa niya by buying off certain political families na madali nilang mabibili at i-forward yung rhetoric nila na the West Philippine Sea is an issue that we cannot win. Makikita man yan sa mga behavior ng ating mga politicians, no? Sino ba itong mga politicians na may pro-China rhetoric? Sino ba itong mga politicians na para bang Beijing ang kinikilingan? Sino ba itong mga politicians na never kinondena ang mga incursions ng China sa West Philippine Sea? Kitang-kita naman na yung mga Duterte has always been very close to China. Alright. So Naku, yan, patulugin malinaw na sa akin natin si part Attorney. yung elite capture. Oo nga po, nako. Attorney, baka mapuyat pa 12 kayo. midnight na. Oo, dyan sa Hawaii. Kumusta tayo sa mga Pilipino dyan? Maraming Ilocano katulad ko dyan sa Hawaii. Maraming salamat, Maraming Attorney. salamat, Attorney Dino Leon. At Thank you salamat very sa much. pagtanggap pa rin ng tawag kahit nandiyan kayo. Mabuhay kayo, sir, at good night. Good See you soon. night.